Okay, magandang hapon mga kamista at welcome back po sa ating channel na reaction and comments lang po para do sa mga nababalitaan natin. Tama po mga kamista, mag-uusap po tayo, magkikwentuhan tayo ngayon sa isang bagong nakakatuwang balita. Kung natatandaan po ninyo, ito po ay papangalanan ko na po si Senator Marcoleta. Yan po ang pag-uusapan natin kasi tapos na po ang halalan. Kaya panahon na po para maningil doon sa mga pangako ng ating mga politiko. Kailangan ganyan kasi pagkatapos ng politika, ng eleksyon, kailangan tayo mga mamamayan, sisingilin natin sila sa pangako nila. Hindi po pwede yung house show lang, hindi po pwede yung kwentuhan lang, hindi po pwede yung propaganda lang para manalo ka lang. So ito ngayon yon mga kaibigan, mga kamista. Tayo pong mga Pilipino ay pinangakuan ni Mr. Marcoleta na nung panahon ng kampanya, pagka raw po siya ay nanalo o ang PDP ay nanalo, ay magkakaroon daw po ng 2,000 pesos na libreng kuryente. Napakaganda niyan mga kaibigan. Naku po, parang may makukuryente yata sa pangakong ito. Naku po. Anyway, ito po yun mga kamista. Sabi po niya, 2,000 pesos na konsumo daw po pababa ay dapat daw po libre na yan pag nanalo raw po ang PDP. At ang purpose niya rito ay para tanggalin ng ayuda, dahil ang ayuda daw po na ginagawa ng gobyerno ngayon ay sanhi lamang daw po ito ng korupsyon at panunuhol sa tao. So sa madalit salita, yung pondo para daw po sa ayuda is dalhin na lamang sa libreng kuryente. 2,000 pesos daw po pababa na konsumo ay dapat daw po libre na. So sabi niya sa 27 million families na Pilipino, 2,000 pesos daw po pababa ang kaltas at 27 million families ang makikinabang. So ito yun mga kamista. Baka may makuryente. Kasi ito lang po ang masasabi ko dyan. Reaksyon ko lang po ha. Sa 27 million po na sabihin na natin 27 million sinabi niyang pamilya. Sabihin natin 27 million lang talaga. Baka lumampas pa dyan. Wala tayong datos eh. I-multiply po natin yan sa 2,000 pesos kada buwan. That is 54 billion po. 54 billion pesos buwan-buwan na babayaran ng gobyerno. I-multiply din po natin yan sa 12. Kasi bakit po? Kasi 12 months po ang isang taon. Yan po ay babudgetan. Siyempre, hindi naman po pwedeng sabihin na lamang, oh, babayaran natin ito, bahala na kayo dyan. Kailangan may pondo. O siyempre, kukuha na ng pondo yan sa isang taon, para sa isang taon. So para sa isang taon, ang dapat pong pondo ng gobyerno para lamang sa kuryente na 2,000 pesos na libre kada isang pamilya na 27 million ay aabot po ng 648 billion pesos. Oh my God, may makukuryente talaga sa pangakong ito. 648 billion pesos para sa isang taon, dahil ang kanyang argumento para mawala raw po yung ayuda na pinamimigay ng gobyerno sa tao dahil daw po ay source of corruption. Eh di po ba ang ayuda ay subsidy? At yung kuryente po, kung yun po ipapatupad, popondohan po ng gobyerno, subsidy din po ang tawag doon. Tinagalog lang po yung ayuda eh. Yung tulong ng gobyerno sa lahat ng aspeto ay subsidy. Yan po ay pinupunduhan ng gobyerno. So hindi pa rin po natanggal ang ayuda. Ang ayuda ay subsidy ng gobyerno sa mga tao. So yung 648 billion pesos po sa isang taon na dapat pong pondohan ay napakalaki po noon. Yun nga lang 20 pesos na bigas na isa na subsidy para sa mga mahihirap ay napakahirap pa hong abutin. Iyan pa ho kaya na 2,000 pesos every month, 648 billion.
Di bali ho sana kung napakaraming taxpayer ng ating bansa at kung ang lahat talaga ng mga malalaking negosyo ay nagbabayad ng tamang taxes nila. Yun nga lang ho mga bilyar, may balita, kaya ho sila natalo sa Las Piñas, may issue sila ng taxes Wala ho tayong alam doon, hindi natin sila sinisiraan. Yung po ay ipinukol lamang sa kanila at narinig natin na ipinupukol sa kanilang ng kanilang kalaban na may problema rin sila ng issue ng pagbabayad ng tax. Hindi ho sa atin ang galing yun ha. So, doon pa lang ho, malalaman na natin kukulangin ng pondo. Saan natin dihilahin yun? Saan kukuhanin ng gobyerno yun? At bukod pa doon, hindi lamang ho ang 2,000 pesos na tawag dito na for 27 million families ang dapat pondohan ng ating gobyerno. Magpapasweldo pa ho tayo ng mga empleyado ng gobyerno. Nagbabayad tayo ng ating ng utang sa labas ng bansa. Naku po, paano kaya tayo makakapagbayad niyan? Di lalo lang tayo nangutang na nangutang. Galit na galit na nga kayo. Pag nangungutang yung gobyerno, ipagtutulakan pa natin ngayon ng gobyerno para mangutang pa uli. Ay nako. Para sa impormasyon po ng lahat ito Hindi ko malaman kung saan nakukuha ni Mr. Marcoleta itong kanyang pangakong ito. Ito ba ay pangako o propaganda na hanggang doon na lamang na pagkatapos ng eleksyon, babay na. Pwede naman na makalimutan yan ilang araw, ilang buwan, ilang linggo, pagkalipas sa isang taon, nakalimutan na ng tao yan. Ganyan kasi tayo mga Pilipino, madaling makalimot, kaya madali tayong utuin ng mga politikong gumagawa lang ng propaganda, yung hindi seryoso sa kanilang mga ipinapangako. Okay, balikan po natin si Mr. Marcoleta na nasa Congress po siya. Si Mr. Marcoleta po, siya po ay miyembro ng Ways and Means for Energy. Kaya meron pong siyang house bill na mga ginawa. 5 house bill, 4 po yata o 5 house bill na tungkol sa energy. Lahat po iyon na kanyang, hindi ko alam kung siya ang sponsor o co-author or pumirma sa kanilang grupo po, kasama po siya doon. Wala naman pong naipasa doon. Wala pong lumusot, lahat po iyon ang status hanggang ngayon na tumakbo na siyang senador at nangangako na naman ng libreng 2,000 pesos kada pamilya, libreng kuryente na 2,000 pesos every month. Wala pong naipasa doon nung nasa Congress siya, yung mga house bill na yun na ginawa niya, kung siya man po ay author, co-author o whatever, yung pong 4 na yon o 5 house bill, ang status po nun ngayon ay pending pa rin. So kung talagang siya ay seryoso, dapat doon, kasi maraming mga house bill na ginawa, yung mga kasamahan niya, yung mga majority doon ay mga pasado na, implemented na. Pero yung kanya na pinamumunuan yata niya o kasama siya sa Ways and Means for sa energy na yon, wala naman ho siyang naipasa. Pending po lahat yun. So ano ngayon yung pinapangako niya? Mag-isip po kayo. Oh my goodness. Pero wala tayong magagawa. Nandyan na yan. Nakaupo na po siya. Kalampagin na lamang natin siya na totohanin niya yan. Di bali sana kung papayag siya na meron pa bang pork barrel? Di ko alam kung may pork barrel pa Baka naman yung pork barrel hindi mabawasan. Hindi naman natin alam kung saan nila dinadala yung perang yan para sa project. Kasi wala naman tayong alam, hindi naman nila sinasabi, wala naman silang reporting, walang wala talagang paraan tayong ngayon para makita kung saan nila dinadala yung mga pondong ibinibigay sa kanila at kung saan napupunta. So ito lang masasabi ko mga kamista. Tapos na ang eleksyon, panahon na para singilin sila sa mga pinangako nila sa atin. Kaya kay Mr. Marcoleta, singilin natin siya sa pangako niyang libreng kuryente, mga kamista. Naku po, parang may makukuryente at parang itong kuryenteng ito ay hanggang propaganda na lamang. Hanggang dito na lamang po mga kamista. Sa susunod na video, maraming salamat po sa panonood at sana po naibigan ninyo yung ating
konting kwentuhan. Reaction lamang po ito at konting komento do sa mga nakikita natin sa ating lipunan. Tayong mga Pilipino, wag tayong matulog. Lagi tayong kinakailangan lagi tayong alerto sa mga nangyayari sa ating paligid. Hindi natatapos sa eleksyon ang mga pangyayari sa Pilipinas. Para guminhawa ang buhay natin, singilin natin ang mga politiko na nangako. Huwag nating hayaan na hanggang propaganda lamang po. Simple lang ito. Pag ang politiko nangako, binoto ninyo, nanalo, at hindi nangyari yung kanyang pinangako, huwag na natin siya iboto sa susunod na eleksyon. Lumipat na ho tayo. Bigyan natin ng tsansa yung isa namang yung katunggali. Kasi mahirap yung paulit-ulit tayo sa kanila. Di paulit-ulit lamang din po yung pangako. Parang pag-ibig lang yan. Paulit-ulit ka lang sasaktan. Kaya mga kamista, agad dito na lamang po. Na lang po, subscribe, like, and share itong ating munting video. Sa ganun po, tuloy-tuloy lamang po yung ating kwentuhan. At pagkatapos ito, meron pa ho tayong video na i-upload. Abangan po nyo. Isang moto vlogger. Pag-usapan lang natin ng konti. Medyo isang sikat na moto vlogger. Siya po ay may milyon na follower. Malaki na kinikita nitong moto vlogger na ito at sikat po siya, mapa Facebook, YouTube. Sikat po yan talaga. Gandang lalaki pa. Kaya maraming nabibighani din. So, pag-usapan natin itong moto vlogger na ito na medyo lumampas sa kanyang limit. Sa kanya siguro na excite masyado, mukhang makukulong pa. Baka makulong pa dahil sa ginawa niyang hindi maganda itong nakaraang eleksyon. Baka masira pa siya sa nangyaring yan at hindi na siya makapag-vlog dahil paano ka makapag-vlog pag nakulong ka kung nasa kulungan ka na. Kaya ingat po mga kaibigan. Maraming po salamat. Mabuhay po kayong lahat sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum. Mabuhay po kayong lahat. Hangad po natin na maging maayos na ang Pilipinas. At sana nga po talaga lang. Kasi pag naglalaban-laban ng mga politiko, yung magkabilang kampo, ang nananalo rito, hindi tayong Pilipino, hindi tayong mamamayan Ang mamamayan po ang talo pag naglalaban-laban lang ang mga politiko. Natatapos po ang mga termino na puro paglalabanan na nangyayari. Okay mga kamista, maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat, mag-ingat po kayo at alagaan nyo po ang inyong kalusugan. Very important po yan. Mahalin po natin ang ating sarili para po tuloy-tuloy nating mapagsilbihan ng mga mahal natin sa buhay. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli. Please like, subscribe, and share mga kamista. Thank you.